Inihain na sa Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para po sa detalye, may express report mula sa Batasang Pambansa si Marian Enriquez. Marian, tinanggap na ba ng Secretary General itong ikalawang impeachment complaint? Yes, Ruth, mag-aalas 11 nga kaninang umaga nang tanggapin ng Office of the Secretary General ang nirefile na impeachment complaint ng Grupong Bayan at Makabayan Bloc. Ito yung ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakabalik na nga mula sa abroad si Secretary General Sheloy Garafil, pero nananawagan ng Grupong Makabayan na mai-refer o maipadala na agad ngayong araw ang kanilang reklamo sa Office of the Speaker. Sa ilalim kasi ng House Rules, oras na ma-file ang reklamo sa opisina ng SecGen, ito ay dapat immediately ma-refer sa Speaker. Pero ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi raw sila nakakuha ng definite commitment mula sa SecGen na ipadadala ito agad kay Speaker Bogie D. Sinabi raw ni Garafil sa kanila bukas daw ito maipadadala. Tumungo rin ang grupo ng mga complainant sa Speaker's Office at pinapasok ang tatlong kongresista. Umaasa silang maisasama ang kanilang reklamo sa Committee on Justice dahil giit nila malalim at may mga argumento silang inilahad sa kanilang reklamo na wala sa unang impeachment complaint na pinupunto ng iba na basurang reklamo. Pangamba ng grupo, oras na ma-refer ito sa Committee on Justice, matitrigger o mag-uumpisa na ang one-year bar rule at hindi na pwedeng maghain ng reklamo sa Pangulo sa loob ng isang taon. Betrayal of public trust, nakasentro ang ikalawang impeachment complaint. Samantala, Ruth, formal na ngang nag-inhibit o hindi nasasali si House Majority Leader Sandro Marcos sa anumang deliberasyon ng House Committee on Rules kaugnay sa mga reklamong impeachment laban sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Ang desisyong ito ay hindi raw dahil sa anumang legal na obligasyon, kundi dahil sa mas mataas na pananagutan ang pangalagaan umano ang integridad ng Kamara, protektahan ang kredibilidad ng mga proseso nito at panatilihin ang tiwala ng publiko sa konstitusyon. Ginawa raw niya ang hakbang na ito hindi bilang pag-iwas sa pananagutan kundi bilang pagpapatibay nito. Marian, balik sesyon na nga ngayong araw ang Kamara. Ano bang inaasahan natin? Yes, Ruth. Ngayong alas 3 nga ng hapon, magre-resume yung sesyon ng Kamara at aabangan natin kung ano yung magiging development sa plenaryo tungkol sa impeachment. Kung maisasalang na ba ito sa order of business at ma-refer nga sa House Committee on Rules. Base kasi sa House Rules on Impeachment, meron lamang 10 session days ang Speaker para mailatag ito sa order of business at 3 session days naman para ma-refer ito sa Committee on Rules. Yan muna. O sa Committee on Justice. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik tayo. Yan po ang report ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.